Ready na ba tayo? May mic no? Ready na. No. Mag-i-start na tayo ng Bible study. Banana mic. Praise God. Ayos ba? Hello? Hello? Sound. Okay. Praise God. Meron pa. Okay. Mag-i-start na po tayo mga kapatid. Napakaganda po ng ating topic. Kaya lang, kailangan lang po talaga unawain natin salita ng Diyos. So, nandito po tayo ngayon sa ating Bible study sa Associated Diesel Services. Ayan, tama ba? Quezon, Irod, Irod, East Avenue, EDSA, corner. Ayan, kay Sister Lisa, Brother Joseph. Okay ba yung sound natin? Dinig ba? Okay, monitor. Ayos na po natin. Ang pananampalataya laban sa COVID-19 virus at iba pa. Okay, wala pong lunas sa virus na ito. Pero ang panlaban naman po natin, pananampalataya. Okay, bitawan ko na to. Okay na yata. Praise the Lord. Start na tayo? Okay, praise the Lord. At hingin natin ang isang panalangin, opening prayer. Sino mag-opening? The Lolit, ko ba? Ikaw magpe-pray? Sige. Hallelujah. Tayo po yung magpapanalangin. Hallelujah, O God. Purihin ka, Ama, dakilain ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po siyang manguna sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo kami, linisin niyo kami ng iyong banal na dugo, O God. Kung ano man po, Panginoon, ang nakita mo sa aming puso at kaisipan, Lord, linisin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at tunay, Lord, na malaya po kami makalapit sa iyo, Panginoon, at tunay, Lord, na ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Ikaw nga po ang siyang makita, maunawaan po namin ang iyong salita, Panginoon, upang may sabuhay po namin at may bahagi din po namin sa iba, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at tunay, Lord, na maging ang mga mahal namin sa buhay, ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Proteksyonan mo po sila ng iyong banal na dugo, God. Salamat po, Panginoon, at tunay, Lord, na ikaw po siya manguna sa aming pastor sa kanyang paghayag ng iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na may hayag niya po ito, Panginoon, upang maunawaan po namin ng maayos, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay po niya. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, at maging sa ang mga mahal niya sa buhay, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang mapapurihan, mapasalamatan, maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. At pwede na natin yung volume na, no? Para hindi nag-feedback. Yun, yung sa computer. Hinaan yung volume ng computer. Yung sa Facebook, no? Di ba naka-record doon? Ayan, praise God. Yung volume lang, volume. Ayan, yung volume niya. Kahit video, okay lang yung video. Okay, ayos na. Purihin ang Panginoon. At isa pang palakpak para sa ating Diyos. So, ating pong pag-aralan, yung serye na pinag-aaralan po natin, yung pananampalataya laban sa COVID-19 virus at iba pa. Ito po yung special edition. Ang verse po natin, Matthew 17, verse 14 to 20. Ayan, no? So, ako na po yung magbabasa muna ng talata natin. Praise God. Ayan.
ng Panginoon. So, ayan po yung verse natin. Hindi ko lang alam kung kung nakita doon sa ating FB. Pero maganda, babasahin ko ulit yung kabuuan. Praise God. So, Matthew 17, verse 14 to 20. Okay. Basahin ko muli, para sigurado tayo narinig natin. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubang nahihirapan. Kapag sinusumpong, madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, dahil napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Sa verse 18, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So, tuloy po tayo yung sa ating pong paksa, mga kapatid. So, ang prinsipyo ng pananampalataya laban sa COVID-19 virus at iba pa. So, makakailan lang ay nag-announce po ang ating presidente, di ba? Magkakaroon na, anong tawag doon? Community, quarantine. Sabihin, buong Metro Manila, simula po yan bukas. Kaya nga po, yung mga hindi po makaka-attend ng church dahil po sa yung lugar nila ay maaaring naka-quarantine o maaari pong outside Metro Manila at di po makabiyahe at di po maka-attend, ay pwede po tayong mag-vlog po nga sa Facebook. Kagaya ito, ginawa po natin to bilang trial, kung maganda po yung kainat-nat at naintindihan naman. So, hindi po natin ma-miss yung ating pagsamba sa ating Panginoon. So, balik na po tayo sa topic. Ngayon, ang pangamba po, kahit saan tayo pumunta, ang pangamba po sa buong mundo ay itong virus. Sa totoo lang, kahit ako, pastor na, pag nakikita ko yung mga balita, narinig yung mga balita, tumataas na yung sa paligid natin, yung mga number, o viruses. Doon lang sa ating barangay, kung naroon yung church natin, may bagong dating doon na naka-quarantine, dalawa, mag-ina, pero wala naman silang symptoms. Kaya hindi na sila dinala sa ospital, doon na lang po sa bahay, doon po sa barangay. Binabantayan po yon at naka-quarantine po yon. Mag-ina po, galing po ng South Korea. Pero wala pa po nung confirm, hindi pa po confirm. Kasi hindi naman po sila kitaan pa ng symptoms. So ito po yung kinatatakutan ng lahat, lalo na po yun sa mga anak natin, dahil mabilis po itong makahawa. Bagamat ang mga target po talaga nito ay yung mga senior, kalimitan, pero pwedeng tamaan kahit po sino yung virus na ito. At ang nakakatakot po rito ay wala pong lunas pa. Kaya sa kaalaman po ng tao. Kaya po itong ating pag-aaral ay baka po makatulong sa lunas dito sa ating pangamba sa COVID virus na ito. At sinabi natin, at iba pa. So, papaliwanag po natin sa salita ng Panginoon, sa gabay po ng Holy Spirit, kung ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito na nangyayari po sa tao. So, pag-aaralan po natin ay mga prinsipyo. Yung po yung binasa natin, Matthew 17 verse 14 to 20. Okay, hindi ko na po para tagalin dahil hindi ko alam kung hanggang ano yung itatagal ng battery. Although fully charged yung cellphone na yan, at sabi matagal daw yan, hindi
Hindi pa na testing, no? Pero I hope na tatagal yan. Susurvive tayo kahit, bago mag-alauna. Okay, ito na. Ano po yung una nating pag-aaralan? Ano po yung prinsipyo? Ayon po sa binasa natin. Una, okay, dito ko na nalagay yung mouse. Okay, ayan. Ako na po magbabasa, no? Mga kapatid. Yung title, mga verses, papapasahin ko po kayo. Kaya lalakasan nila po, no? Ang COVID-19 virus at iba pa, ayon po sa ating outline, ay gawa ng kaaway. Ako po'y naniniwala. Gawa ito ng kaaway directly or indirectly. Gawa po ng kaaway. Tingnan po natin yung verse natin. Matthew 17, verse 14 to 15. Okay, basa kapatid. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod dito sa harap niya at nagsabi. Pigil muna tayo, no? Anong nangyari? May lumapit sa Panginoon at lumuhod. Okay. So, alam niyo po, pagka lumuhod ang isang tao at nilapitan ka at lumuhod sa'yo, matindi po pangangailangan yan. Diba? Sabi ko nga po, dalawa lang po yung pangangailangan yan eh. Sa Panginoon, no? Hihingi ng tulong. Maaaring may sakit yung kanyang anak. Hihingi ng tulong yan, di ba? May sakit. Ayun, yan yun. Pero sa panahon ngayon, pag sa pastor lumuhod, isa lang ibig sabihin niyan. Mangungutang. Pastor, pautang. Kailangan ko ng pera, no? Okay, sa dami-dami naman ng nakilala, yung pastor pa na utangan. No? Kasi nga, alam niyo naman, ang pastor, malambot ang puso niya sa mga miyembro. Kahit nawala, pipilitin, ano? Pero siyempre, una, pagpe-pray natin. Yan, uli ng Panginoon. Pero itong kaso na to, may patinding pangangailangan, kaya lumuhod eh. Matindi pangangailangan. Tuloy mo kapatid, ano kaya yung pangangailangan? Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuhal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Okay, tingnan natin yung problema, suliranin, ano? So yung kanyang anak ay hindi siya ang may problema diretso, no? Ang kanyang problema, yung kanyang anak may sakit. Ito po yung epilepsya, no? Alam niyo may epilepsya, nangingisaya pag inatake, no? Ngayon, ayon po dito, talagang nahihirapan po yung bata. Ngayon, sabihin natin, epilepsya, ay sabihin natin, iyan ay sa panahon natin, katumbas siya ng COVID-19 virus, ano? Yung isang magulang, o kaya kahit na isang anak o kamag-anak, ay dinudulog sa Panginoon, yung kamag-anak nila, mahal nila sa buhay, na meron ito. Hindi lang sabihin natin COVID virus ito. In general, pwede ito yung mga sakit na sabihin natin hindi na kaya ng doktor. Yung kaya pa ng doktor, okay lang. Walang problema yan. May gamot tayo dyan. Gawin mo lang to, 1 linggo antibiotic, tanggal na yan. Diba? Okay po yun. Paano po yung mga kagaya nito? Wala pong alam lunas. Kung hindi ilagay ka na lang sa isang lugar na para hindi ka makahawa, yun na lang. At maghintay ka na lang ng kung ano mangyayari. So wala pa kasing lunas. Ngayon, hindi lang po ito, no? Actually, ang mga sakit na most dangerous sa COVID, no? Marami nang napatay, yung mga sakit na cancer. Buong mundo po yan. At hanggang ngayon, wala pa rin talagang lunas dyan, ano? Talaga yung gamot ng doktor, pahirapan ka. Hindi yung magandang gamot, kundi pahirapan yung pasyente. At talagang minsan 50-50 o maliit ang chance na. So, yung mga cancer, yan, yung mga leukemia, yung mga dinadialysis, mga lupus, kaya mga nakakatakot na sakit. Sabi nga, sakit ng mayaman yan, ano, na may pera. So, yung pera, ang tao, limitado. Limitado ang pera. Ang pera, kahit napakayaman mo, kasi inabutan ka ng sakit na ito, ay, lalo na yung cancer, walang magagawa. Kasi kung may magagawa, sabi nga, si Steve Jobs, kung kaya siyang iligtas ng pera niya, buhay pa siya ngayon. Ilang taon ba si Steve Jobs? 50 plus lang po yan. Kung 50 o 51, namatay, no? Pancreas cancer. So, si Steve Jobs, kung meron lang po na pwedeng i-transfer yung kanyang sakit at sa ibang tao, babayaran niya kahit magkano. Basta yung sakit na yun, ma-transfer lang dun sa tao at mabuhay siya. So, ibang klaseng transplant ang gusto niya, yung cancer transplant. Payag ka, kapatid?
Bibigyan kanya ng $1 billion, itatransplant sa iyo yung kanyang cancer sa pancreas. Siguro papayag ka na dahil para yung mga pamilya mo siguro, mabubuhay sila, kaya patay ka. Sabi ng doktor, okay yan. Kaya lang, wala tayong technology na i-transfer sa iyo yung sa ibang tao, kahit may papayag, siguro marami magbo-volunteer niyan, 1 billion. Sa kanya yung cancer mo, kaya walang technology na mailipat. So, namatay po siya. $7 billion, wala pong nagawa. Namatay po siya. At marami pong mga karamdaman, yung mga sa puso, bakit, di ba? Yung junior ni Lucio Ta, di ba? Namatay. Ilang taon lang po yun. Bata pa po yun. Wala pong nagawa yun. Pero, so pagka ganito, wala na pong lunas ang tao. Gaya ng COVID pa, ito nakatakutan. Ano na lang po yung ating pag-asa. Yun. Diba? Pero ang bigyan nating pansin dito, mga kapatid, ay saan ang galing ito? Ito ba ay sa Diyos? Gawa ba ng Diyos? Minsan, gano'n na lang. Ay, ano na lang Diyos yan? Minsan, sinisisi natin ng China. Diba? Ay, ano na yan? Ay, yan kasi yan ang ano ng China eh. Sumpa ng Diyos yan sa China. Kaya lang, nadamay tayo kung sumpa ng Diyos yan. Sa Diyos na pagkaling yan, binigay ng Diyos yan. Tanggapin na lang natin kung sino tamaan. Okay. Minsan yun ang ating pagkakita. So, ano bang sinasabi ng Biblia? No? Na yung COVID virus ba na yan ay sa Diyos ba galing yan? O, sabi ng outline natin ay gawa ng kaaway, ng Diablo. Okay, ngayon, anong verse natin? Siyempre, meron tayong paghuhugutan yan. Tingnan po natin yung talinhaga tungkol sa mga damo sa tibuhan. So, parable po ito ng trigo. Matthew 13:24 to 28. Okay, kapatid, basa. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Oo, nagasik ng mabuting binhi, no? Sa bukid. Okay. Tuloy mo, kapatid, no? Verse 25. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Yun. So, merong nagtanim na iba habang natutulog siya sa gabi. No? May nagasik ng mapanirang damo. Siya, ano tawag dito? Sabotahe. Pero hindi inside job to. Outside. Okay, galing sa labas to. Hindi inside job. Tapos umalis. Gabi dumali. Okay? Natin yung kwento. Tumuho at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Okay, so ito nangyari matagal na panahon, hindi naman kasi kinabukasan tubo agad yan, di ba? So hindi na alam yun, hanggang tumagal, nung tumubo, doon na lang napansin. May lumitaw din mapanirang damo. Tumubo, nagbunga yung trigo, meron tumubong mapanirang damo. Okay, tuloy natin kapatid. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inasip ninyo sa inyong bukid? Bakit po may dabo ngayon? Yun ang tanong, di ba? Minsan tanong natin, bakit may ganito? Bakit may sakit? Bakit may cancer? Bakit yung anak ko nagka-cancer? Bakit kami may ganito? May leukemia, lahat mga... Yung hindi po nagagamot ng doktor, yung pag ginamot ka ng doktor, yayariin ka sa pera, tapos patay ka pa. Malamang patay ka pa sa buhay. Babaunin ka pa sa utang. So, kung minsan, yung mamatay yung tao, mas nakatipid pa sa pagpapalibing. Kaysa nagbayad ka na malaki, nagkautang ka na, nabenta mo na yung mga ari-arian mo, patay pa rin. Yun ang nakakatakot. Ngayon, minsan sinisisi natin ng Diyos. Bakit nangyari ito? Bakit Lord? Nangyari ito? Diba? Bakit nangyari sa anak ko? Bakit meron ganitong mga... So, itong parable na ito, maaaring masagot yung tanong niyo na saan nanggaling ito? Minsan, sinisisi natin ng Diyos sa mga nangyayari. Tingnan natin tuloy yung verse na nagbabasa ba? Ayan ka? Verse 28. Sumagot siya, isang kaaway ang ikalikuan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Okay, so hindi ko muna tinuloy yan kasi hanggang 28 lang dahil yun lang concern natin. Sabi nung amo, pinakamayari, isang kaaway ang may talinagan. Ngayon, itong talinagang to, pinaliwanag ito ng Panginoon
sa Matthew 13:36 to 39. Kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga damo sa pituhan. Okay. Yung paliwanag natin. Sino magbabasa? Kapatid, no? Okay. Dali, no? Ayun. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag niya po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa kanilang damo. Tumubo sa bukid. Ayun. Alam niyo po yung mga alagad, ano lang yan, kunyari alam nila pag nangangaral ng Panginoon. Pero pag nag-alisa ng mga tao, ganon-ganon lang yan. Pero pag nag-alisa ng mga tao, ugali nila, lalapitan ng Panginoon, Lord, ano bang ibig ko sabihin kanina? Lagi po yun. Ganon po yung kanilang, maganda naman yun kasi mahirap yung di nagtatanong, kunyari, alam. Hindi mo alam, magtanong ka talaga. So, tinanong niya, ng hindi rin nila alam kung ano yung kahulugan, ano yung sabihin ng Panginoon. So, ito yan. Pinaliwanag nga po nyo sa amin. Patungkol sa mapanirang damo na tumubo sa bukid. Ano ba yung mapanirang damo na tumubo sa bukid? Yan. Ito na yung paliwanag ng ating Panginoon. Tuloy mo, kapatid. Sumagot si Jesus, ang nag-aasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Okay, so tandaan natin, ang Diyos, nag-aasik siya ng ano? Ano sabi niya? Ha? Okay. Mabuting binhi. So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi pinanggagalingan ng masama. Ang binibigay ng Diyos, tandaan po natin, ay mabubuting binhi. Mabuting binhi. Sa kanya nanggaling. Mabuti lang. Okay. So, ito po yung anak ng tao. Sino yung anak ng tao tinutukoy dito? Na pinanggagaling mabuting binhi. Ha? Ang Panginoong Jesucristo. So, ang sabi ng ating Panginoon, sa akin, puro mabuti lang ang ibibigay ko sa inyo. Nanggagaling sa Panginoon mabuting bagay. So, huwag natin sisihin ang ating Panginoong Jesucristo. Lord, bakit mo binigay sa akin ang sakit nito? Bakit binigay sa anak ko to kaya namatay? Bakit, Lord, sisihin natin ang Panginoon? Diba? Ganun po yung nakakalungkot. Sapagat sabi ng Panginoon naman, wala namang masamang binhi ng gana, mabuting binhi ang galing sa atin. Yung tatandaan natin. Okay. Ngayon, di pa nasagot. Saan ang galing na yung masasamang nangyayari sa buhay ng tao? Saan nangyayari ito? Saan ang gagaling ito? Tuloy natin. Okay, verse 38, tuloy mo kapatid. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kayan at ang kapanilang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Okay, tandaan natin, dalawang kaharian, ano? Ang kaharian ng Diyos at yung isang kaharian, ito po yung kaharian ng Diablo. At ang tinutukoy mabuting binhi dito ay yung mga alagad ng ating Panginoon. Ito yung mga tao na nanampalataya sa Diyos, may takot sa Diyos, sa Panginoon. Hindi tinutukoy dito reliyon. Ang tinutukoy po dito ay yung mga tao na nanampalataya sa Panginoon, kabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi po kabilang sa isang reliyon. Lilinawin po natin yan. Ililinaw lang po natin yan. No? At yung mapanirang damo ay kabilang po sa masasama. So ito po yung kabilang sa ito po yung mga tao naghahari ang Diablo sa kanilang mga puso. Hindi Diyos ang naghahari. Ang Diablo. Yeah. Ngayon, saan galing ngayon? Yun ang tanong, saan galing? So verse 39. Ang kaaway na nagmasik ng damo ay wala iba kundi ang Diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Yan. Sabihin ng Panginoon. Okay. May nasingit doon. Hindi ko alam bakit. Ayusin ko mamaya. Okay. Wala yan kanina. Anyway, ito na. Sino ang naggasik ng damo na masama? Ang Diablo. Kaya nga po, ang Diablo ang pinanggagalingan po ng masamang damo. Directly, sabi natin, directly or indirectly. Ngayon, pag sinabi natin directly, ano ba, masakit, ano? Siya mismo, may diretsong pinanggalingan. Okay? Yung masamang espiritu. Ang Diablo, yung mga kampo niya, yung Satanas. Yung indirectly, pinanggalingan nito, yung hinasik niya masamang damo, yung bahagi ng kaharian niya. So, sino nagkalat ng virus nito? Eh, hindi po mga alagad ng Panginoon.
ang naggasik niyan yung mga masamang damo na alagad ng Diyan. Ayan. So, indirectly sa kanila po. Ayan. Sabihin natin, si Adolf Hitler, di ba? Oh, kaninong kampo niya? Kampo ng Diablo yan. Kasi naggasik ng kaguluhan sa buong mundo. So, indirectly, ginamit siya ng Diablo. So, pero promotor pa rin ay ang Diablo. So, sabihin natin, ang COVID virus, ang pinaka-nagasik niya, promotor niya, ay ang Diablo. Maaaring ginamit niya indirectly nga yung mga tao niya para magasik nito sa iba't ibang mundo na nagsimula nga po sa China. Okay? So, ang sisihin po natin ay ang Diablo. Totoo po yan. Malaki pong involvement niya sa history ng buong mundo. Sabi ng ating Panginoon, baka meron tayong hindi natin basihan to. Ito, may basihan tayo. John 10. Sino mong gabasa? Bakit? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, mamatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng isang buhay na kasagana. Yun. So, ang sabi ng Panginoon, yung magnanakaw na to, alam natin sino yan. Ang Diablo. So, layunin po ng Diablo ay magnakaw na para lamang. Wala na ibang layunin. Para lamang magnakaw, pumatay at manira. Which is the opposite siya ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay opposite, kaya siya nagpunta rito. Ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo ay naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sabihin natin, Pastor, sang-ayon ako dyan sa kabilang buhay. Masagana tayo. Dali. Saan ba tinutukoy ng Panginoon dyan? Kabilang buhay o okay din doon, lalo na doon, di ba? O dito pa lang sa buhay na to? Dito pa yan. Kasi nga ang Diablo, saan ba magwawasak ang Diablo? Hindi lang sa kabilang buhay. Ngayon, nagwawasak na siya eh. So, ang Panginoon, yung sinabi niyang buhay, saan magsimula yun? Dito rin. Dito sa mundong ito. Siyempre, tuloy-tuloy yan sa kabilang buhay. At yung sa Diablo, ang layunin niya hanggang dulo ay impyerno. Madala niya sa impyerno ang mga tao. Eh, ang Diyos naman, ang layunin ng Diyos, no? Sa kabilang buhay, siyempre, ay sa piling ng Diyos ang kaya. Pero saan nagsimula yun? Dito. So, dito pa lang ay maranasan na po natin yung sinasabi ng Panginoon na buhay na isang buhay na masagana at ganap. So, nakita po natin yung contrast na ito. So, tandaan po natin, ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. At ang lahat ng masamang bagay ay siyempre galing sa Diablo. Sabihin natin directly or indirectly. May ginamit siya, kaya ka napasama. Diba? O yung mga disgrasya. Nag-iingat ka eh. Merong di naman nag-iingat. Tinamaan ka, indirectly eh. Pero na lang, kung sinapian yun, bilangga ka. Diba? Directly yun. Indirectly, ginamit niya. Lasing yun. Naka-drugs, nagda-drive na. Nabiktima tuloy. May inararong mga estudyante. Kapo ng Diablo. Diba? Yun po yan, sinasabi natin. So, wala pong buting bagay na galing sa Diablo, puro masama. Mabuting bagay galing sa Diyos. Wala namang masamang bagay galing sa Panginoon. Kaya minsan nasisisi natin. No? Palagi ko walang nanisi sa Diablo di ba? Puro sa Diyos Lord, di ba? Wala naman nagsabi ng tao, demonyo, bakit mo ginawa sa akin to? Wala, di ba? Tama ba? Puro sa Diyos Kaya nakakalungkot, ang Panginoong Jesucristo, sabihin natin, napapabintangan ng mali. Diba? Ayun. Ayan, Diablo ang may gawa. Yan, tinuturo na ng Biblia. Kaya wala nagtanong sa Diablo, sasagutin ka lang naman Diablo. Sabihin ng Diablo, demonyo ako trabaho ko yan. Nature ko yan Di ba nature ng Diablo yan? Masaya siya ginagawa. Pero ang Diyos, nature ng Diyos, mabuti. Hindi pwede galing sa Diyos. Kaya sabi sa James 1 verse 16 and 17. Sino magbabasa rito? Kapatid. Yan. Huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Yan. Pag daw padaya
Daya, bakit? Sige. Sabi sa iyo. Ang lahat ng mabuti ay ganap na sa kaloob ng buhat sa Diyos mula sa Ama. Naglumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagya mang magbabago. Ayan. Alam niyo po, yung maling paniniwala ng tao na yung mga kamalasan sa buhay natin sa Diyos galing, kaya tanggapin na natin. Di ba? Isa, gano'n na lang. Pinoconform natin. Eh sabi ng Diyos, mabuting bagay galing sa Kanya. Yung masamang bagay galing sa demonyo. Di ba? Yun eh. Yun ang nangyayari. Ngayon, minsan may tanong tayo, bakit nangyayari sa akin yan? Isang question yan na dapat natin malaman. Bakit nangyayari sa akin? Okay. Bakit siya tinamaan ng virus, ba't ako hindi? O ba't ako tinamaan ng virus, bakit siya hindi? May mga ganun tanong din. No? So, tandaan natin, sinasabi ng Biblia na our Father in Heaven, ako na lang nagawa nito, no? Is a good God, a loving Father. Pero may verse yan. Matthew 7:11. Ayan. Sino magbabasa? Okay. Okay. Pakibasa. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng kabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ayan. Di ba? Okay. Meron isang taxi driver in Oda. Akin na lahat ang pera mo. Sabi nung taxi driver, magtira ka naman sa konti. Kahit na 100 lang para sa pamilya ko. Hindi pwede, may pamilya rin ako eh. Sabi nung nung hold-upper, di ba? Eh, kahit hold-upper siya, nagdanakaw siya para sa pamilya niya. Eh si Corina Sanchez may in-interview, hired killer eh. Bakit ka pumapatay? Kasi wala akong ibang alam na trabaho. Dito ko napagpatapos yung anak ko. Nakapagpatapos siya ng doktora. Yung isa engineer. Pero hindi na alam trabaho ng tatay nila ay hired killer. Pero nakatakbo ka. Ngayon, sabi ni Corina, ay yung mga anak mo gusto mo bang manahin yung trabaho? Hindi. Kaya nga ginagawa ko para maging maganda yung buhay nila eh. Diba? Pero napakasama na tao, killer na, hired killer. Pero mabuting bagay pa rin gusto niya sa anak. Amen ba? Amen. Lalo na yung tatay natin sa langit. Diba? Pero hindi totoo yan sa demonyo ha. Ang demonyo, mga anak ng demonyo, pinapatay niya, pinahirapan niya. Demonyo yan. Wala siyang mabuting gagawin kahit sabihin mo, anak ng demonyo yan. Dapat mabubuting bagay. Dadalhin niya sa impyerno yan. Ang Diyos, gaano pa kaya ang ating Ama sa langit, diba? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino man humingi sa Kanya. Baka hindi tayo humingi. Kaya nadadali tayo ng mga kamalasan sa buhay. Diba? Kaya andyan naman siya. Kaya na yung maling pananakot. Ngayon, ang Diablo, sasabihin niya sa atin, wala akong alam dyan sa nangyari. Patay mali siya. Pero siya promotor. Wala akong alam dyan. Pero tawa ng tawa. Di ba? Nagka-cancer. Diyos ang sisihin mo. Sabi ng Diablo. Di ba? Yari ka. Yung mga cancer, Diablo yan. Maliwanag. COVID virus, leukemia. Ang Diyos, hindi nais ng Diyos yan magkaroon tayo. Diablo mo. Now, the greatest lie of the devil is that he, the devil, does not exist. Sabi ng demonyo sa'yo, wala akong alam, hindi nga ako totoo eh. Diba? Pero sa totoo siya. Siya nagbibigay lahat. So, tandaan natin, ang COVID virus at iba pang mga sakit at karamdaman ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway, directly or indirectly. Yan. Ngayon, siyempre, hindi dyan nagtatapos. Kasi pag dyan, walang lunas. Diba? Bitin yung ating mensahe na. So, pangalawang punto, ito na yung pangalawang punto. So, yan yung unang punto. Pangalawang punto, ang nCoV virus at iba pang mga sakit, gaano man ito naluba o namamatay, ay may kagalingan o kalunasan sa ating Panginoon Jesus. So, merong pala yan? May solusyon. Anong verse?
verse, tignan natin. Matthew 17, 16 to 18. Diba? Napanood ko nga yung, ano, yung isang, yung nanay niya. Patay. Sa ano, di man niya napunta. Kasi bawal eh. Yung unang namatay na Pilipina. Diba? 60 plus na. Patay. Diba? Hindi natin alam kung nakasinisisi niya ang Diyos. Diba? Eh, wala namang sabi ko, walang nanisi sa demonyo eh. Diba? Demonyo, bakit? Diba? Pero siya talaga, tawa ng tawa demonyo. Sinisi na naman ng Diyos nung sa pagkamatay ng mundo. Meron na namang biktima. Yeah. So, hindi lang yan. Sabi ko nga sa inyo, dati nang naninira ang Diablo, mga sakit na cancer, diba? Sakit na leukemia. Alam nyo, di ba wala na ako ng trabaho, di ba? Alam nyo naman, na-retrench ako, nag-grab na ako. Ngayon, ayaw ko pag-grab ng misis ko. Kasi, natatakot siya na mahawa siya. Pag ako nagkaroon, hawa siya. Eh kung ako lang, siguro, walang problema sa kanya. Pero takot siya, mahawa siya, at saka yung anak ko. Ngayon, meron ng Grab driver, confirm na, di ba? Sa Pampanga, Facebook. Nagkaroon, eh syempre, pati pamilya niya. Kaya ako, hindi mo na. Alam nyo, nung pa, nag-grab ako, nililehas ko yung kotse ko. Sabi ko sa Panginoon, kine-claim ko, ang pumasok dito may virus, patay. Hindi patay yung tao, patay yung virus. Kaya yan, lahat ang pumasok dyan, pinag-pray ko. Noong pa, nung nagsimula ako, na pag may sakit, Lord, pag-pray ko. Alam nyo, may nagkaroon na, ano yata ng Panginoon, talagang sinasadya, sunod-sunod, puro mga may sakit. Meron pa nga ako naging pasyente, dadalhin sa, sa St. Luke. Saan po kayo, ma'am? Sa St. Luke. Ang doktora po kayo, hindi. Sa emergency tayo. Yung pala may masakit na sa kasama yung anak. Pero pag sakay, kalmada lang. Tawag-tawag pa. Yung, pero hindi na lang, pinag-pray ko sila. Ngayon, may pagkakataon na sabihin ko talaga sa tao, pwede ba kayo ipag-pray ko? No? Sunod-sunod yan, may paralyze. No? Ngayon, yung isa sabi ko, hindi ko napag-pray to. Akalain mo, naisakay ko ulit. Doon din sa bahay na yon, papacheck up. Yun din, nagtingin, ito yan naman yun na. Pinag-pray ko na siya, kinausap ko na. Magaling ka na pa. So, bahala na. Ang pinaka nasakyan ko na nakawa ako, kapatid, naiyak ako. Doon, hindi ko pinakita, talaga naiyak ako. Sinundo ko sa Philippine Child, basta yung sa Philippine Children Hospital. Dito, QC yata yung QC. Ano yun, last na yun, uuwi na ako. Pinatay ko na nga eh. Kaya lang, yung cellphone ko, parang nagloko bago to eh. Nag-vibrate siya, gano'n. Pinatay ko, nagloko. Kasi inano ko na nga yung apps nag-cap. Talagang mapilit siya. Yung inon ko, nandun, mayroong pick up. So kaya ito. Yan. Pinick up ko na rin kasi pauwi na dapat ako ng gabi na. Kasi kasabi na. Nasa QC pa ako dito. Ano yung pinick up ko? Mag-ina. Yung anak niya, 8 years old, 9 years old. Batang babae, ang ganda. Kalbo, nakasaklay. Di ba? Nakasaklay. Hindi ko napansin eh. No? Ngayon, nung nagkakwentuhan kami, ang layo pa ng niya, sa lagpas ng monumento, bandarong pa, pupuntang MacArthur. Papasok na doon. Kasi traffic, EDSA, na-traffic kami sa EDSA, kwento. Kamusta na po yung anak nyo? Ito, spilay, wala nang paa. Ano po nangyari? Naputulan siya kasi nagkaroon ng cancer sa buto, sa taas ng hita, pinutol yung kaliwa. Naiyak ko doon sa bata. Kasi yung bata, masaya siya. Masaya. Yung nanay, ganun din. Pero tinatago lang nila yung, pinauwi na ng doktor, tapos may 3 pa siyang kilo. Yan. Sabi ko, Diablo talaga. Yung dumali na naman. Ngayon, ano sasabihin ko dun sa bata? Tanggapin na natin. Kasi kalooban na ng Diyos yan sa'yo. Sabihin ko man yan. Alam ko naman, hindi kalooban ng Diyos yan. Ang Diablo. Sabi ko daw, pwede po ba magbaba nyo, babay bumaba? Pag-pray ko kayo. Pumayag naman. At pinag-pray ko yun. Pray ko sa bata, yung cancel ng tusang ko.
magagawa nun, di ba? Tama ba? Amen. Problema na ng Diyos yun. Paano niya gagawin yun? Basta, yun ang hiniling ko. Yun. Kasi yun ang sabi ko sa Lord, pag-pray ko yung may sakit. Kaya talagang, yun ang pasyente ko talaga. Sabi ko, hindi na mangyayari ito. Ganito. Ano man, naano lang ako dahil, sabi ko, kung naisakay ko lang sana ito nung hindi pa napuputol na kalagapan. Gumaling yung cancer. Pero gumaling pala ko, pinagaling. Yung paa, wala imposible. Pwede ibalik ng Diyos yun. So, kalooban ba ng Diyos yung magkagaling? So, tingnan natin, may lunas ba? Sa Panginoong Yesus, may kagalingan ba? Hindi lang COVID kasi baka COVID lang natin apply to. E paano yung mga leukemia, cancer, lupus, yung mga dinadialysis, diba? Diabetes, high blood, mga sakit sa paralyze, diba? Paano na yon? Eh sa diablo rin yun, diba? Matthew 17, 16, 20. Okay, sinong, Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya ay hindi nila napagaling. Okay, ano kaya sabi ng mga alagad? Ako, hindi namin mapagaling. Baka kalooban na ng Diyos siya. Wala tayong magagawa. Tanggapin nyo na lang. Diba? Eh, ano yung gagawin ng patay? Iiyak na lang yung magulang, diba? Ako, wala nang pag-asa. Ako, hindi na kaya ng doktor, hindi pa kaya ng mga alagad. Eh, saan pa pupunta? Tama, wala na. Eh, yun pala, buti na lang ang Panginoon, hindi pa umakyat sa langit. Nandyan pa ang Panginoon. Pinuntahan nila. Okay. Pinuntahan niya yung Panginoon. Tingnan natin. Ano kaya sabi ng Lord? Sino ang Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang panampalataya hanggang kailan ako dapat maintinin kasama inyo hanggang kailan kung kayo pag-iisan dalhin ninyo rito ang mata. Yeah. So, anong sasabihin natin doon sa may sakit? Nako, kapatid, sayang. Kung nandito lang ang Panginoon, gagaling yan sana. Diba? Lapitan natin. Tama ba? Kung nandito lang si Jesus Christ, sayang, hindi natin nabutan eh. Diba? Kung sana nabuhay lang tayo nung panahon doon, walang problema yan. Eh, tanggapin nyo na. Diba? Tanggapin na lang natin yung kapalaran na siguro yan. Talagang, malay mo, baka gumaling naman. Eh, ano masabi ng doktor? Eh, ikimo eh. O di, ikimo. Baka may pera ako dito, mag-donate na lang siya. O, ito, makatulong sa iba. Ganun na lang kapatid gagawin natin. Tama ba? Di ba? Ganun na lang. Hindi na pagaling ng mga alagad eh. Anong gagawin mo? Dudukot ka na lang. Ay, itong 1,000 baka pwede na makatulong sa inyo. Di ba? Eh, yung isang na testimony. Salamat sa Panginoon. Sabi mo ng testimony. Wala akong binayaran sa ospital. Patay ang asawa ko. Pero patay ang asawa ko. Pero praise the Lord, wala akong binayaran sa ospital. Eh, walang magawa eh. Anong ginawa ng pastor? Anong ginawa ng mga kapatiran? Di ba? Eh, wala nang magawa. Tanggapin na lang natin niya. Cancer na yung sakit. Cancer eh. O, ito na lang pera. Kung nang bahala sa ospital, ambag-ambag na lang tayo. Salamat. Okay din yun, di ba? Okay, alam patay. Yeah. Ngayon, ganun ba pag nandito? Paano kung nandito ang Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Mag-ambag na lang tayo. Mamatay na rin ito. Eh, patay. Na tayo magagawa eh. Susuko ba tayo? Nag-pray ka. Ako, hindi gumaling. Wala na. Mag-ambag na lang tayo. Ha? Ano sabi ng Panginoon? Bakit nangyayari yun? Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Nabasa mo na to, no? Okay na, no? Bakit ang mga tao nagkakaranas ng mga gano'n? Ang sagot ng Panginoon. Kasi ang lahi ngayon ng mga tao ganyan. Lahing, kahit itong araw pa, lahing napakasama. Di ba? Walang takot sa Diyos. Kung gumawa ng kasalanan, gano'n na lang. Walang pananampalataya sa Diyos. Nasaan ang pananampalataya ng mga tao? Nasa pera. Nasa doktor. Di ba? Baka yung pananampalataya mo, nasa tatay mo kasi may yun ang may pera. Kung sino may pera, nandun yung pananampalataya. Isa, pananampalataya ng tao, eh nandun sa card niya, yung health card ko, malaki to, 1,000,000 to. Kahit anong sakit nito, pwede. Diba? Nandun ang pananampalataya ng tao. Wala na sa sa Diyos. Tapos, gawa pa ng gawa ng kasalanan. Pinagaling ng Diyos, balik uli sa bisyo.
Tapos, pagka sinumpong na naman ng sakit niya, kala mo kung sinong kawa, Panginoon, di na ulit, di ba? Pinagaling ng Panginoon, balik ulit sa bisyo, niloloko niya ang sarili niya. Tapos niloloko niya ang Diyos. Niloloko niya ang sarili niya. Ganun ang mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, ano, sister, lahing, ano, napakasama. Parang, ano, walang utang na loob. Walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama? Oh, dalhin nyo rito. Ang maganda, Panginoon, kahit nagalit, di ba? Nagalit sa'yo. Kasi nga, awa pa rin siya. Kaya, huli mo rito. Kasi, kasala ka ng kasala. Ito nangyari sa akin. Dali mo na lang dito. Di ba? Hindi natin ang history ng tatay. Mga babaero to, lasinggero to. Di ba? Hindi nag-i-entrega sa asawa ng sweldo. Kulang-kulang. Tapos nagkasakit yung anak, alam mo, Lord, ako, di ba? Eh, anak niya na yung tinamaan eh. Kaya sabi ng Panginoon, sige, kahit na lahi kayo ng masama, at wala kayong pananampalataya, sige, nasa yung bata, dali mo dito. Yan. Tapos yung mga alagad, di rin napagaling, di ba? Yan. Tandaan natin, God's will be done in heaven, but not on earth. Kasi alam nyo, ang kalooban ng Diyos, nasaan natin, di ba? Ang kalooban ng Diyos, bigyan tayo ng buhay at masakit. Kaya lang, ba't nangyayari mga bagay nito? Hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos. Kasi para mangyari yung kalooban ng Diyos, Matthew 6:9, kailangan magpasakop ka sa Diyos. Yung kalooban ng Diyos, sundin mo na. Ganito kayo mananalangin, Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Okay, puli mo ang Panginoon, siyang creator. Sabi, kinilala mo talagang dakila ng Diyos. Amen, ano? Lakpakan natin ang ating Panginoon. Yeah. Okay. Tapos, ang kasunod. May kasunod yan, kapatid. Tuloy mo. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Okay, hindi nasusunod yung kalooban ng Diyos. Ano nasusunod? Kalooban ng Diablo. Kaya ayun, nangyayari sa atin. Kasi nga, lahing masama, kasalanan kasala, walang takot sa Diyos, walang pananampalataya, hindi iniintindi yung salita. Hindi iniintindi yung kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari, nadadali tayo. So, kailangan lang, sundin natin yung kalooban. Ano ba kalooban mo? Ang kalooban ng Diyos nasa Biblia. Kaya ang Biblia, basahin lang natin, napakadali naman ng... Hindi naman tayo pinahirapan ng Diyos eh, dahil ang Diyos natin napakabuti. Nandiyan yung kanyang kalooban. Nobody question God's capability but only God's willingness. Kalooban kaya ng Diyos na gumaling yung anak natin, gumaling yung kamag-anak natin na virus. Hindi lang virus niya, na may leukemia, cancer, diba? Yung pasahero ko, Lord, kalooban mo ba gumaling to? Diba? Walang nagque-question kapatid na, Lord, kaya mo bang pagalingin to? Tinanong yun ba ang Diyos, Lord, kaya mo ba to? Insulto yun, diba? Diyos yung kausap mo. Siyempre, wala yung posible sa kanya. Nilikha niya nga yung langit lupa na walang, diba? Mula sa wala, sinabi lang niya. Ngayon, hindi natin kine-question kung kaya ng Diyos eh. Ang laging tinatanong ng tao, Lord, kalooban mo ba? Gusto mo ba akong gumaling? Gusto mo? Kalooban mo ba ito? Kalooban mo ba itong bata ng Lord na mawala yung cancer? Ano yung sagot ng Panginoon? Sagot ng Panginoon. Matthew 8, verse Lumapit sa kanyang isang taong may ketong at lumuhod sa harapan niya at sinabi, Ay, lumuhod na naman, sister. Hindi Panginoon. mangungutang to, no? Hindi mangungutang. Sige. Panginoon, kung nais po niyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Pwede niya sinabi, Lord, kaya mo ba akong pagaling? Sige nga, kung talagang Diyos ka. Hindi gano'n, di ba? Anong tanong, sister? Kung Kung nais. nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Okay. Walang question kung kaya. Ang question, gusto mo ba? Kung nais No? niyo. Gusto mo ba akong pagaling? Kung nais niyo. Okay. Walang, parang yung yung anak. Diba? Nagtanong sa tatay. Diba? Pag magandang tanong
natin, sakit tayo. Gusto mo ba akong gumaling? O gusto mo ba akong makatapos sa pag-aaral? Hindi na tinatanong, kaya ba akong pag-aralin? Gusto mo ba? Siyempre, ang anak, hindi mo tatanungin yan, di ba? Isa tinatanong na, kaya mo ba akong pagtapusin? Pero hindi tinatanong ng anak kung ano, kung gusto mo. May mga anak nagtanong, tay, gusto mo ba akong makatapos sa pag-aaral? Gusto mo ba akong maging doktor? Gusto kong maging doktor eh. Di ba? Ang tinatanong, hindi kong gusto sa tatay. Katatay mo yun, siyempre alam mo, gusto lang. Ang buting bagay, gusto ng tatay yun. Wala namang ayawan eh. Ang tinatanong natin, dahil ang tatay natin, limitado eh. Mabigat yung doktor eh. Yun ha. Sabi, tanong mo, tay, kaya mo ba akong pag-aralin? Maging doktor. Yun ang mabigat. Diba? Pero sa Diyos, hindi mo tatanungin yun. Ang tinatanong natin sa Diyos, Lord, gusto mo ba akong gumaling? So, anong problema nun? Bakit tinatanong natin kung gusto? Kasi yung relasyon niya. Pero kung alam mo ang Diyos, tatay mo, hindi mo tatanungin kung gusto. Insulto yan sa tatay. Gusto mo ba akong gumaling, tay? Siyempre naman, anak kita eh. Di ba? Amen ba? Amen. Okay. Ngayon, tingnan natin. Gusto mo ng gumaling yung ketongin? Alam mo yung ketongin, matinding sakit yan. Walang lunas ang doktor dyan eh. Tingnan, buhay ka pa na, agnas na yung katawan mo eh. Kaya, skin disease na. Skin cancer. Sister, sino kami ang babasa? Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, sino po? Hinawakan? Hindi, hinawakan, sister. Ketong, hinawakan. Sige, tuloy mo, sister. Tinilinaw ko lang, Hinawakan ha? siya ni Jesus at sinabi, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Ano ang ketongin? Pag may alam ketongin, hindi yan nilalapitan. Kaya, nakakahawa yan. Kaya pagka may ketong, sabihin niya sa mga tao, may ketong ako, layuan nyo. Smith, nagaan yan. Maganda nga, may sign yan, nakalagay. May ketong. Lalayuan ng mga tao yan. Siya nakakahawa. Ngayon, ang Panginoon, tinanong siya, kung nais mo, paano pinakita ng Panginoon na gusto niyang pagalingin? Bawal yun eh. Bawal yun. Yeah. Eh yung COVID nga, may distansya tayo eh. Di ba pansinin nyo, hindi ko kinakamayan. Hindi ko kayo nilalapitan, napansin mo kapatid. Kamara, thank you na lang. Baka kasi iniisip mo, baka may dala ako rito, galing ako sa labas, di ba? Kaya hindi naman ako nagka. Di ba? Yun, sa isip natin yun. Na di-distansya. Pero alam nyo, Panginoon, may ketong yan. Gusto kitang pagalingin kaya huwag kang lalapit sa akin. Pwede naman kita ipag-pray na malayo ka eh. Panginoon, pagalingin, diba? Pero nasan yung may ketong? Andun malayo. Hindi po ganoon ang Panginoon. Diba? Nais ang Panginoon, pagalingin. Yayakapin pa nga niya to. Kung pwede lang eh. Hinawakan niya eh. Baka niyayakap nga niya. Nung hinawakan ng Panginoon, malinis na. So hindi niya binayolate yung law. Ang violate, yung pag hinawakan mo may ketong. Eh, nung hinawakan niya, wala nang ketong eh. Binabiolate ba niya yung batas? Wala na nga eh. Wala namang ketong. Tingnan mo, oy, ba't hinawakan mo may ketong? Ano yan? Violation yan ng batas natin. Huli ka. Kaso yan. Anong may ketong? Tingnan mo nga, ay, wala pa na, sorry. Kala ko may ketong to eh. Kaya kanina, parang may ketong na yung lumi. Ano sabi ko? At gumaling at luminis na agad ang ketong. Okay? So, ang tanong, kalooban mo ng Diyos. So, tandaan natin, ang sagot ng Panginoon sa atin, nais ko kong gumaling ka at oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. So, wala pang ang Diyos, hindi yan. Tatanggihan ng Panginoon. Nais ko ng Panginoon gumaling. Kahit ano kaya, cancer, wala naman imposible sa kanya. Ngayon, sa huli na lang, pangatlo, paano ngayon gagaling? Yun ang question niya. Eh, ang Panginoon, umalis na eh. Tama ba? Saan napunta? Uwi na sa kanyang ano eh. Ngayon, paano pa ngayon na yan? Wala na ang Panginoon. Sa natin ngayon,
paano ngayon gagaling yung tao? Diba? Alam nyo, nasubok ngayon. Alam mo, nag-announce ang Roman Catholic. Wala silang misa sa isang buwan. Pero bukas ang simbahan, pwedeng pumunta mag-pray. Pero mga pare, wala na. Baka mahawa sila. Ito si Pope Francis. Nagtago. Oo. CFC. Ngayon, ito, yung Philippine Council of Evangelical Churches, nagpalabas din na yung mga churches na member nila, dinidiscourage silang mag-cancel muna ng isang buwan. Ito, mga Kristiyano to. Gusto ito. CIM. Alam nyo, Parang walang pananampalataya. ako medyo medyo nakikita kasi rito yung sabihin natin ang dahilan nila, binasa ko yung sulat. Alam mo, ang dahilan nila puro humanity. Ay, sa Old Testament, ganito nga ang nakalagay niya. Sa Old Testament, mahigpit nga eh. Pagka may sakit nga, hindi na nilalapitan eh. Totoo naman yun sa Old Testament. Old Testament yun. Eh, nung dumating ang Panginoon, yung keto nga, may keto nga, inawakan niya. Diba? Tama ba? Wala silang wala silang New Testament na sinasabi ng passage sa tungkol sa Panginoon. Wala akong nabasa. Puro Old Testament, puro palusot ba? Ang totoo, sabihin na natin, takot magkasakit. Yun. Sa sakit. Eh sa totoo lang, sandali lang naman yan, aalis na yan. Paalisin na nga natin. COVID. Pero yung mga sakit na nandyan, cancer, nandito pa rin. Buong mundo yan cancer. Eh yung bata na yun, sabi ko, ang daming may ganun, hindi lang yung bata na yun. Mga bata, walang kamuang-muang. Wala pang nagagawang kasalanan yun. Kaninong galing yun? Sa demonyo yun. Diba? Anong bang ginawa ng bata na yun? Inosente. Inosente yung mga bata. Ayan. Ngayon, ang maganda rito, ang COVID-19 virus at iba pang mga karamdaman ay kayang palipatin. Ano bang iniwan ng Diyos? Umalis na siya eh. So, meron siyang iniwan na pwede nating gawin para mawala itong virus. Yun ang kulang sa mga Kristiyano. At ang pwede lang gumawa nito, hindi mga pare, hindi yung Pope. Mga Kristiyano. Kaya lang, mga Kristiyano, nakakatakot, wala rin, pananampalataya. Huwag tayo mag-meeting, ha? Galit-galit muna tayo. May virus, mga kakawaan tayo. So, makasisihin pa tayo ng gobyerno. Ayan, tikas kasi ng ulo na. Meeting kayo, nahawa tuloy sa inyo. May nagkaroon tuloy sa inyo. Kayo patuloy yan naging, yun ang fear eh. Naging pabigat patuloy tayo. Hindi tayo dapat maging pabigat. Dapat tayo maging solusyon sa problema. Anong problema ng mga Kristiyano? Yung pananampalataya. Tandaan natin, kayang palipatin yan, yung COVID virus na yan, ng pananampalataya na kasi laki lang ng buto ng mustasa. Matthew 17, sino magbabasa? 17, ayan. Verse 18, ayan. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Gumaling eh. Kaya sabi nga sa inyo, ang Lord yan. Ang Lord umakyat na sa langit. Paano ngayon yan tayo? Iniwan na tayo ng Panginoon. Wala ba siyang iniwan man lang na pwedeng maulit yan kahit wala siya? Tingnan natin. Verse, tuloy mo kapatid, 19. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, kung wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Daan nyo sakit yun. Iba gumaling sa sakit. Pero anong cause? Demonyo. Sabi nga, yung sakit, directly or indirectly, demonyo may gawa. Kaya pwede natin tratuhin niya na demonyo talaga. Kaya ang Panginoon, pinalayas niya yung sakit. Pinalayas niya yung Ngayon, ang question nga, bakit hindi magawa ng mga alagad? Nag-try naman, in fairness, nag-try naman. Bakit? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sindaki ng buto ng mustasa, Ayun.
maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ayun. So, anong problema ng mga Kristiyano? Wala nang kulang. Anong problema? Kulang ang pananampalataya. Maliit. Maliit. Magkano ba dapat kalaki? Lamay ng sinlaki ng Buto ng mustasa. Yung buto ng mustasa, actually, di pa nakakita niyan eh. Pero, kasi laki, mas malaki pa rin buto ng munggo, di ba? Tama ba? mas haba yun. Ngayon, maliliit lang yun. Parang buto ng kamatis. Parang ganun, mga ano. Malaki pa yung buto ng munggo, di ba? Sasabi ng Panginoon, ano ba yung kasilaki ng buto ng mustasa? Ang kasilaki ng buto ng mustasa, ito lang yan. Yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo na kaya niyang pagalingin at kalooban niya, gusto niyang gumaling. Utusan mo lang, manampalataya ka lang, gagaling. Kaya ano ba yung pananampalataya? Yun yung buto ng mustasa. Ito yung pananampalatayang walang pag-aalinlangan. Ano nangyayari sa mga alagad? Nag-alinlangan. Kaya hindi nila naabot yung buto ng mustasa. Buto lang ng mustasa, hindi ka mag-alinlangan. Simple lang yon. Paniwala kami sinabi ng Diyos, i-apply mo, huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong tignan yung nasa paligid na malala na to. Yeah? Sabi siguro ng mga alagad, nakita na yung bata, naku, nangingisay pa. Di ba? Sige, lumayas ka sa pangalan, nanginginig pa yung kamay ka. Parang duda o takot sila sa pangalan ng Panginoon. Oh, yan na naman, di ba? Gumaganon pa. So, nilalayuan pa nila yung bata. So, yung sinabi nila, hindi totoo sa puso nila. Takot sila eh. Tsaka nakita nila yung problema, malala na to, hindi na kaya. Pero tinry pa rin nila, kaya lang wala na, hindi na umabot sa kasilaki ng buto ng mustasa. So, yung buto ng mustasa, ito po yung pananampalataya na ito yung buto ng ito yung pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Ngayon, pag nag-aalinlangan ka, hindi ka aabot sa buto ng mustasa. So yung pananampalataya, ito yung sa sinabi ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon, pananampalataya sa salita ng Diyos at kung sino. So kalooban ng Diyos yan, gumaling, gagaling. Walang imposible sa Diyos. So ano sabi ng ating Panginoon, may kasing laki lang ang buto ng mustasa yung pananampalataya mo, sabihin mo sa bundok na ito, yung bundok na ito, yan yung COVID virus, yan yung cancer, leukemia, okay, lupus, lahat ng sakit, stroke, high blood, diabetes. Lumipat ka roon at ito'y lilipat ka. Mawala ka, gumaling ka, gagaling. Walang bagay na hindi nyo magagawa. Kung meron tayong pananampalataya, kasi laki lang. So, anong kulang sa atin? Pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya, pag inabot ka ng takot, hindi mo maabot yung buto ng kasi natakot ka eh. Pag nakita mo yung sitwasyon ko, dami na, 60 plus na, 70 plus na, malapit na sa akin. Palapit na sa kapitbahay ko, meron na, baka may, diba, gano'n. Yun na yung fear natin. Ngayon, pag naunahan ka ng takot, eh, madadali ka ng kaaway. Pag naunahan ka ng takot, yung mga alagad, hindi naunahan ng takot, kaya sabi niya, liit ng pananampalataya. Hindi umabot eh. Ngayon, yung pananampalataya natin, pag nagtiwala ka sa Panginoon, ang tinignan mo ang Panginoon, yung bundok na yan, kahit gaano kalaki, pag sinabi mong lumipat, lilipat yan. Kasi ang magpapalipat yan, hindi naman ikaw, si Kristo. Kasi yung pananampalataya mo, kanino mo binigay? Kay Kristo. Okay, last verse na lang to, uli na lang, pangwakas. So, tayo mga anak ng Diyos na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay binigyan ng Panginoong Jesus ng kapangyarihang gamitin yung kanyang pangalan. Kasi umalis siya, iniwan niya sa atin yung pangalan niya. O, itong pangalan ko, gamitin nyo. Aalis ako, pero yung pangalan ko, gamitin nyo. Laban sa lahat ng kapangyarihan. Luke 10:17. Ikaw na, sister. Ayan, sa'yo na lahat to. Bumalik ang 70 na may
kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakot sa amin sa iyong pangalan. May nasa pool din. Ayos, nasa pool din. Pero hindi ito mga apostol ha. Iba to, yung 70 ito. Ito yung mga ibang alagad, hindi apostol. Eh sabi niyo, hindi naman ako apostol ba't yan ba apostol ba yan? Ordinaryo lang ng mga alagad yan, 70 yan Hindi natin alam, baka lalaki at babae yan. Kasi wala naman sinabing puro lalaki. Pwedeng mix yan, hindi natin alam. Ha? Ngayon, nag-report sila. Anong sabi, kapatid, di ba? Sumusunod na. Ayan ba, sumusunod na. Ayos. Kanino? Sa pangalan. Kasi gamitin nyo lang yung pangalan ko. Kahit wala ako, parang nandun din ako. Naintindihan nyo? So yung pananampalataya nasaan? Sa pangalan ng Panginoon. Na kay Kristo. Kasi yun yung gagamitin mo pangalan. Naintindihan nyo ba? Okay. Sabi ng Panginoon, tuloy mo. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Talunan na yun. Si Satanas, okay, matakot sa kanya. Ha? Dahil natalo na siya ng Panginoon. Ngayon, kung wala si Kristo, kaya malakas ang loob natin kasi si Kristo nasa atin. Tama? Si Kristo yung panlaban natin sa kanya, hindi naman tayo. Pero kung tayo lang, matakot ka sa virus, matakot ka kasi nag-iisa ka Kaya hindi tayo takot dahil si Kristo nasa atin. At ang virus, alagad yan ng Diablo. At yung bossing nila, baksak na. Nahulog na, talo na nga. Naintindihan niyo po? Ayan, no? Yung pinaka-bossing, si Satanas, yan ang pinaka-bossing ng mga virus na yan, sakit na yan. Ayan. Baksak na siya. Ngayon, sabi ng Panginoon, tuloy mo. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas, ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Okay, authority. Binigyan ng authority. Opo. Okay. Ano ba, mga pulis? May karapatan silang manghuli. Ang authority nila, yung batas. Sa ngalan ng batas. Sa ngalan ng batas, subuko ka na. Di ba? Yung palabas na ngayon, di ba? Ano ang pangalan ng mga yung Joaquin, sumuko ka na. Sa ngalan ng batas. Ay, hindi ako susuko. Sa ngalan ng batas, sumuko na. Hindi ako susuko. Ba't ayaw mo sumuko? Hindi ako si Joaquin. Mali yung bahay na pinuntahan niya. Ay, mali pala. Ang mga araw-araw ito pares natin. Ay, address pala to. Sorry. Pero yon ang police, may kapangyarihan sila. Yung batas, sa ngalan ng batas. Sa Europe, sa Great Britain, in the name of the Queen. Yun ang pangalan. Authority nila. Yeah. Sa atin, ang authority natin, sa pangalan ni Jesus. Yeah. Pero sabi ng Panginoong Jesus, Gayunman, huwag ninyong itagalak ito, na ang mga espiritu ay nagpapasakot sa inyo, kundi inyong itagalak na inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. okay. Yung mga espiritu na yan yung COVID, espiritu ng sakit yan, espiritu ng COVID, espiritu ng cancer. Kaya promotor yan dyan. Lahat yan, meron na tayong kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, yung verse kanina, ayan, no? Walang makakapanakit sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ng kaawayan, walang makapanakit. Ako, pastor, baka pag ngipo ko, nilayan ko, baka lumipat sa akin. Hindi ba? Lumipat sa yung espiritu. Pinag-pray mo yung cancer. Ano mo yung bata na yung may cancer? Nalikan ko pa yun. Niyakap ko na. Hindi ako nakangamba, lilipat. Kasi papatayin ko nga yung cancer at lilipat sa akin. Hindi pwede yun. Diba? Nasa akin nga si Kristo Diba? So walang makapanakit sa akin. Nalayo, mamatay yun. Ikaw ang makakahawa sa kanila, hindi ikaw yung mahahawa. Balik na Diyos. Sinabi na ng Panginoon na yan, no? Tama ba? Tandaan niyo yung verse na yan, na Luke 10, 17 to 20. Bukas, yan ang verse natin sa message. Okay. Dito rin, pwede rin kayo. Kung hindi kayo makapunta sa church, pwede kayo mag-live stream. Kagaya ng ginagawa. Okay. Ito na yung huli, application. Paano gamitin ang... Ay, sandali. Balik tayo rito. Ayan. Ngayon, ang mas ikakagalak daw natin ay... Natapos mo ba itong basahin? Yung pangalan nyo ang nakasulat sa langit. Ngayon, hindi lahat ng tao pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus. Hindi lahat ng tao may authority. Hindi naman lahat ng tao pulis Tama? Tama ba? So, hindi naman lahat ng tao may authority.
gamitin ang pangalan. Sino lang ang pwede gumamit? Yung pangalan niya ay nakasulat sa langit. Ngayon, paano mo malalaman pangalan mo nakasulat sa langit? Kailangan maborn again ka. At paano yung maborn again? Kailangan sabihin mo sa Panginoon sa Kristo, makasalanan ka, hindi ka nagtawag sa Kanya. At tinubos na niya yung kasalanan mo kasi sa krus. Namatay na siya para sa iyo. At nabuhay siya muli para bigyan ka niyang bago. Ngayon, pag yung tao, unang-una, kinilala si Kristo, Panginoon niya, tagapagligtas niya, binayaran niya yung kasalanan, at yung buhay niya, binigay mo sa Panginoon, maboborn again ka. Yun yun. Ngayon, pag naborn again ka, bibigyan ka niya ng Espiritu niya, at yung pangalan niya, bibigay niya sa iyo. Doon ka pa lang magkakaroon, doon pa lang masulat yung pangalan mo. Buhay sa langit. At pag nagkaganon, may karapatan kang gamitin yung kanyang pangalan. Okay? Ngayon, kaya tayo nagmamas, kaya tayo nagdidistansya bilang pagsunod. Ako, lahat ng makasalubong ko, inutusan ko, dumayas ka virus. Kaya swerte niya, nakasalubong ko siya eh. Tanggal, kung may virus siya, tanggal. Alis. Pero hindi ko hinahawakan, inuutusan ko lang. Pero hindi ko pinarinig sa kanya. Ngayon, sabihin niya, sino to? Yun yun. Ngayon, pag sumakay ako ng bus, nililihan ko yung bus. Lahat ng virus patay. Tapos na ito. Sa pangalan ng ito. So, ang problema sa atin, hindi natin ginagamit yung authority natin. So, paano gamitin ang authority na binigay ng Panginoong Hesus sa atin? Utusan po natin ang diablo at ang kanyang mga kapon, ang COVID-19 virus at iba pa. Tandaan natin, hindi lang ba pati mga cancer, ano? Yan. Na mawala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin. Okay. So, ang papag-pray po natin, kasi ako nainis na ako sa virus na ito, naabala yung pag-grab ko eh. Ayaw kung paano. Uutusan na natin yung virus na to umalis na sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Huwag niyong isipin na yung climate ang ay, mainit na kasi panahon eh, kaya umalis na. Eh, parang sa ibang bansa, malamig pa rin. Dadamay na natin, pati China. Ano yung China, sinisisi natin. Pero alam niyo, mahal din ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, maligtas sila. Diba? Marami na rin namatay sa kanila. At kagagawa ng diablo yan. Kaya, naaawa rin tayo sa China. Mga Egypt. Kaya gusto rin ng Panginoon na maligtas yan. Ngayon, sino gagawa nito? Tayo mga Kristiyano. Kaya, maki-amen kayo, de-declare natin, magpe-pray tayo, tapos mamaya utusan natin. Okay? So, magpe-pray naman tayo, yuko po tayo lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon. Aming amang Diyos sa langit, marami pong salamat sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, dahil kaming mga anak mo sa panahon na ito, Panginoon, ay laing masama, maliliit ang pananampalataya, walang pananampalataya. Patawarin mo po kami dahil kaming mga anak mo mismo, lalo na yung mga pastor, ay nakakakitaan ng takot sa sakit na ito na kumakalat sa virus na ito. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dahil totoo ang iyong sinabi, Panginoon, napakaliit ng aming pananampalataya. Pag maliit ang aming pananampalataya at may pag-alinlangan, ay napapalitan ng pananampalataya namin ng takot sa mga sakit na ito. Nakakaramdam kami ng takot sa kaaway, takot sa diablo, takot sa mga sakit, mga cancer, mga COVID virus, mga iba pa. Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po namin nalalaman ang aming ginagawa. Patawarin mo po kami. Panginoon, sa kaliitan ng aming pananampalataya. Napakadali lamang ng iyong inutos sa amin, pananampalataya, kasi laki lamang ng buto ng mustasa, kasi laki ng buto ng munggo, ay lagpas na, Panginoon, ay hindi pa namin ma-reach, Panginoon. Patawarin mo po kami. Kaya nga po sa oras na ito, binibigay po namin sa iyo ang lahat ng aming takot pangamba at pinapalitan po namin ang pananampalataya sa iyong mga salita. Kahit ikaw'y umalis na sa langit, binigay mo naman sa amin ang iyong Holy Spirit at iniwan mo sa amin ang kapangyarihang gamitin ang iyong pangalan para utusan ang lahat ng masamang espiritu ng mga sakit na ito, lalo na ang COVID virus na ito. Panginoon, na aming utusan kagaya ng bundok na palipatin namin at umalis ay ito'y aalis. Kaya nga po sa oras na ito, inaangkin po namin ang iyong mga salita na kami ay mag-a-agree, kaming mga anak mo, miski yung mga nanonood, ay makikiisa sa panalangin ito na gamitin namin ang authority lumayas
ang virus na ito, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa pinagmulan nito sa China, ay mawala na rin po. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Ngunit ang ikanatutuwa namin, nagpapasalamat kami dahil niligtas mo na po kami. Dahil alam namin ang pangalan namin ay nakasulat na diyan sa iyong langit, sa iyong harian, diyan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat po, aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Salamat po, Holy Spirit, dahil ikaw ay nasa amin. At tinuturo mo sa amin ang mga bagay na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Ngayon po, ay gagamitin natin yung authority natin. Makikiisa po kayo, e-engage po kayo, gamitin po natin yung authority na ito. Okay, maganda ay pag sinabi ko, ulitin nyo. Para lahat tayo. Kailang from the heart, talagang manapalitan. Okay? So, itaas natin yung kamay natin. Isipin natin, itong kamay na to, ito yung kamay na magpapalaya sa masamang espiritu. Okay? So isipin nyo, nililihans nyo, bahala na kayo, sa itutok yan, sa China, sa Italy, sa Amerika, sa buong mundo, so, sa lahat, lalabas niyan yung kapangyarihan ng Diyos galing sa Holy Spirit. Okay? Kahit yung mga nanonood, ayan. Okay. Sabay tayo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Sa pangalan ng Panginoon Hesus, ikaw, COVID-19 virus, ikaw, COVID-19 virus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoon Hesus, inuutusan ka namin inuutosan ka namin na umalis, na umalis, mawala, mawala, at mamatay. at mamatay. Ngayon na, Ngayon na, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoon sa Hesus, buong mundo, sa buong mundo, maging sa China, maging sa China, sa Amerika, sa Amerika, sa Italy, sa Italy, sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa buong sa mundo, pangalan ni Jesus, sa pangalan ng ikaw Hesus, ay susunod, ikaw ay ikaw ay susunod, mawawala, ikaw ay ikaw mawawala, ay mamamatay. ikaw ay mamamatay. Ngayon na, Ngayon na, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Hesus, na anak ng Diyos. na anak ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin.